Sa bawat paglubog ng araw sa Berbanya, tila lalong kumukupas ang hininga ni Haring Fernando. Ang katahimikan sa palasyo ay nababalutan ng takot. Takot na baka hindi na muling magising ang hari. At takot para kay Don Pedro na hanggang ngayon ay hindi pa nagbabalik. Diego, anak ko, nasaan na si Pedro? 5 buwan na ang lumipas pero tila nilamon na siya ng gubat. Natatakot ako hindi lamang para sa aking buhay, kundi para sa kaligtasan ninyong magkakapatid. Huwag po kayong mangamba, Ama. Kung ang aking kapatid ay hindi nakabalik, ako ang susundo sa kanya. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko dala ang ibong Adarna na magliligtas sa inyo. Ipinapangako ko babalik kaming dalawa. Handa na si Don Diego sa kanyang paglalakbay. Mag-ingat ka, Diego, anak ko. Taglay ang basbas ng magulang, umalis si Don Diego. Bit-bit niya ang lahat ng kagamitan at isang matikas na kabayo. Hindi gaya ni Pedro na padalos-dalos, si Diego ay kilala sa pagiging mapanuri. Sa bawat matarik na bundok at malawak na kapatagan na kanyang tinatahak, ang kanyang mga pandama ay laging gising. Hindi ako magiging gaya ni Pedro. Kailangan kong maging matalino. Bawat huni ng ibon at kaluskos ng dahon ay kailangan kong pakinggan. Misyong ito ay para sa aking ama at sa aking pamilya. Matapos ang mahabang paglalakbay, ang kanyang tapat na kabayo ay hindi na kinaya ang pagod. Salamat sa iyong katapatan. Dito man nagtatapos ang iyong takbo. Itutuloy ko ang laban para sa ating kaharian. Hindi ako susuko. Nagpatuloy siya nang naglalakad lang hanggang sa matagpuan ang isang payak na kubo sa paanan ng bundok. Doon, muling nagpakita ang mahiwagang ermitanyo. Magandang araw, Ginoo. Ako si Prinsipe Diego ng Berbanya. Hanap ko ang ibong Adarna upang iligtas ang aking amang hari. Marami na ang nangahas, Prinsipe, ngunit ang Adarna ay hindi nahuhuli ng tapang lamang. Tuwing hating gabi, dumarapo ito sa Piedras Platas at umaawit ng 7 himig. Bawat awit ay sadyang napakatamis na kayang patulugin ang kahit sinong nilalang. Kapag ikaw ay napatakan ng dumi nito habang natutulog, magiging bato ka. Anong dapat kong gawin? Hindi ko hahayaang talunin ako ng antok. Dalhin mo ang 7 dayap na ito sa bawat awit. Pigaan mo ang iyong mga mata upang magising ka sa hapdi. At kapag naramdaman mong hindi na kaya ng dayap, gamitin mo ang patalim na ito. Sugatan mo ang iyong palad at patakan ng asin. Salamat, Ginoo. Gagawin ko ang lahat ng iyong bilin. Umalis si Don Diego dala ang payo ng ermitanyo. Ngunit sa kanyang dibdib ay nangingibabaw ang pagtitiwala sa sariling kakayahan. Narating ni Diego ang puno ng Piedras Platas. Marahil ito na siguro ang tahanan ng ibong Adarna, ang Piedras Platas. Maingat siyang naupo at inihanda ang kanyang mga dayap. Eksaktong hating gabi, dumating ang ibong Adarna. Ang kanyang mga balahibo ay tila isang buhay na bahaghari na nagbibigay ng liwanag sa dilim. Nagsimula ang unang awit. Kay tamis nakakaantok.
Sa ikalawa hanggang ikalimang awit, patuloy ang pagpiga ni Diego ng dayap. Ngunit sa ika-6 na awit, ang himig ay naging mas malambing, tila isang oyayi na yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Kailangan ko na bang sugatan ang aking palad? Hindi na, kaya ako pa ito kaunti na lang. Dito nagkamali ang prinsipe. Sa takot sa mas matinding kirot ng asin sa sugat, pinili niyang umasa na lamang sa dahyap. Sa ika-7 awit, ang pinakamaganda sa lahat, tuluyang bumigay ang kanyang pagtitiis. Nakalimutan niya ang lahat. Matapos ang huling nota, ang ibong Adarna ay nagbawas. Ang dumi nito ay tumama sa natutulog na si Diego. Sa isang iglap, ang mainit na dugo ng prinsipe ay naging malamig na bato. Doon, sa tabi ng kanyang kapatid na si Pedro, naging bahagi na rin siya ng katahimikan ng bundok Tabor. Ang kanyang labis na tiwala sa sarili ang naging mitsa ng kanyang pagkatalo. Sa ating buhay, ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo. Gaya ni Don Diego, madalas nating piliin ang mas madaling paraan dahil takot tayong masaktan o mahirapan. Ngunit tandaan, walang tagumpay na nakakamit ng walang pagtitiis.